lamang mga kababayan, kung titingnan po natin, yung isa sa mga maiinit na post mga kababayan ngayon, ni Ramon Tulfo na kung saan, ito siguro yung tinutukoy ni Pebbles Cunanan mga kababayan patungkol po dito kay Sara Duterte na di umano, dinadalaw ni Sara Duterte na lalaki dyan po sa BJMP, yung kanyang kuya-kuyahan, na maraming nalalaman patungkol po sa kanya. Kasi sabi po dito mga kababayan, ni Sir Ramon Tulfo, kung babasahin po natin, ito daw. Yan. Ayon sa aking little birdie, dumadalaw daw si BP Sara kay Ramel Madriaga, isang detine sa BJMP NCR Jail sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, sa 10 oras ng gabi. Bakit 10 oras ng gabi at hindi sa araw? Yan mga kababayan yung tanong dito ni Ramon Tulfo. Kasi nga, ang nakakapagtaka po dito, wala naman po masamang bumisita o dumalaw mga kababayan. Pero nakakapagtaka po dito, bakit 10 oras nga naman ng gabi? At bakit nga naman mga kababayan, hindi araw? So ngayon, kung babalikan po natin yung sabi dito mga kababayan, eto pa daw. Ani ni tweet, si Madriaga ay acquitted sa kasong kidnapping ng Supreme Court noong 1997. Pero sinampahan siya muli ng kidnapping, kaya't siya ay nakakulong mula pa noong 2023. Ang kasong kidnapping for ransom ni Madriaga ay nalilitis pa ng Regional Trial Court. Kaya siya ay nakakulong dahil sa kidnapping ay walang piyansa. Ang tanong, ano si Madriaga kay Sara? Di ba mga kababayan, may binabanggit nga si Pebbles Cunanan na kuya-kuyahan daw po. Di umano. Hindi ko naman sinasabi mga kababayan na totoo yung vlog na inilabas ni Pebbles Cunanan. Pero kung titingnan po kasi talaga natin, kung pagbabasihan po natin, itong mga lumalabas na balita mga kababayan, talagang kahit kayo mapapaisip kayo Di ba? Talagang kahit kayo mapapatanong kayo, bakit ganito? Bakit mukha atang yung sinasabi ni Pebbles nagkakatotoo na? Dahil nga naman mga kababayan, kung titingnan po natin, di ba may binanggit si Pebbles na alam niya lahat ng kalokohan na ginawa ni Sara at saka po nitong si Madriaga. So ibig sabihin mga kababayan, baka naman si Sara Duterte talagang related do sa mga kidnapping na ginawa nitong si Madriaga. Kasi unang-una, kung talaga na itong si Sara Duterte mga kababayan ay malinis po, hindi po niya mga kababayan bakit pag-aaksehan niya ng panahon itong si Madriaga kung wala siyang itinatago or hindi siya natatakot na baka may ilabas na sekreto mga kababayan itong si Madriaga laban po sa kanya. Diyan mapapaisip kayo bakit tila itong si Sara Duterte hating gabi bumibisita kay Madriaga para lang mga kababayan, ayun ba para lang tingnan yung kalagayan ni Madriaga or dahil natatakot na baka kumanta ito pong si Madriaga? Kasi kung titingnan nyo yung tanong dito ni Ramon Tulfo mga kababayan, ano si Madriaga kay Sara? Di ba may binanggit nga si Pebbles na kuya-kuyahan ni Sara Duterte yung dinadalaw niya sa BJMP. So ibig sabihin, ito po siguro yung tinutukoy mga kababayan ni Pebbles na kuya-kuyahan ni Sara na alam lahat ng sikreto ni Sara Duterte at natatakot si Sara na baka one time kumanta po ito pong si Madriaga at ituro po siya mga kababayan sa mga kagaguhan na ginawa po nila noon. Kasi biruin nyo si Madriaga po ay nakulong dahil po sa kidnapping at yung kidnapping mga kababayan wala pong piyansa yun. Pero hating gabi daw binibisita ni Sara Duterte. Ngayon ang tanong, bakit daw 10 oras ng gabi at hindi daw po araw binibisita ni Sara Duterte? Kung titingnan nyo pa nga doon sa kwento ni Pebbles Cunanan, mga kababayan, ni Pebbles Talakera, maliwanag po na nabanggit po niya o nasabi po niya mga kababayan doon na nag-alok pa nga si Sara Duterte ng tulong doon sa mga anak ng mga nakakulong mga kababayan ng PDL dyan po sa BJMP at pag-aaralin daw po niya. Kaya nga kinukuha yung mga pangalan ng mga pamilya ng PDL. Kaso ang problema kasi dito mga kababayan, matalino din etong si Madriaga, di umano. At hindi ibinigay yung tawag dito, yung pagkakakilanlan ng kanyang pamilya at nung lokasyon ng kanyang anak. Kasi nga naman, baka mamaya gamitin ito laban sa kanya para hindi po siya makapagsalita. So ngayon, ang maliwanag po dito mga kababayan, kasi kung titingnan nyo, nakalagay pa nga dito, presidential security, dating tao ni Digongong,
na ibinigay kay Sara Duterte at kuya-kuyahan ni Sara Duterte. Diba? Oy, live po ito, Ma'am Dolly Babes. Live po ito, hindi po ito replay. Diba? Ay, shoutout ha, shoutout sa inyo. Kaya Mac Tandame, mega love shoutout po sa inyo ha. So yan, kung pagbabasihan po natin yung sinabi ni Pebbles Cunanan, mga kababayan, 100% tama. Kasi nabanggit po mga kababayan din dito ni Ramon Tulfo. So ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Pebbles. So kung kayo mga kababayan ang tatanungin, grabe yung issue ng mga DDSit, no? At mas lalong grabe yung issue na kinakaharap nitong sinusuportahan ng mga DDSit. Kung titingnan nyo pa nga mga kababayan, bukod pa po dyan, talaga masasabi po natin na yung isang kaalyado ni Sara Duterte, talagang lantarang ipinahiya ng isang komedyante. Ano po, sa national TV pa. So eto, pakinggan po natin. Ay, wait lang, pala. Hindi pala nakalagay sa, yan. Wait lang tingnan nyo kung may boses na. Press 1 kung may boses na. Kasi inayos natin yan. Ay, wala pala. Hindi pala yan. Dapat pala ganon. Tapos, igaganto. Yan. Tapos, i-close ko na lang yung nasa akin muna. Pak. Diba? Tama ba? Tapos, igaganto ko na lang. Ay, hindi. Oo nga. Hindi, tapos bubuhayin ko pala to. Pak. So ngayon, pakinggan nyo kung may boses. Na singer sa Pilipinas. Although isa lang ang hit niya na. Pero ito ni Jimmy, ito yung unang Bondok para sa akin. Jimmy Bondok para sa akin, isa sa pinakamagaling na singer sa Pilipinas. May boses ba? Yan. Meron na. Di ba? Eto sabi kasi nitong isang komedyante mga kababayan, ni Sir Edward Chico, si Jimmy Bondok daw po yung pinakamagaling na singer sa Pinas. Kaso ang problema mga kababayan, iisa lang yung kantang nag-hit. Jimmy Bondok para sa akin, isa sa pinakamagaling na singer sa Pilipinas. Although isa lang ang hit niya na. Pero ito ni Jimmy, ito yung unang tanong. Mo ba ako? Bumawi. Kaibigan ko po ito. At least hindi na kaprak ni attorney. Oo, kalata na yung ilo. Aminin mo naman, isa lang talaga yung hit mo, attorney Jimmy, hindi ba? Pero ito totoo na, seryoso na, Jimmy Bondok. O di ba mga kababayan, lantarang ipinahiya si Jimmy Bondok. Oo nga naman. Tawag dito, si Jimmy Bondok talaga masasabi po natin na singer po talaga. At meron po siyang kanta na nag-hit, kaso nga lang iisa. Yun ata yung ngiti, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pakitama na lamang po ako kasi hindi naman po talaga ako fan ni Jimmy Bondok, kaya hindi ko po alam yung mga kanta po niyan mga kababayan. So yun, basta meron daw po siyang isang kanta na nag-hit. Yun ba ay masasabi mga kababayan na isang magaling na singer na? Ang kanta mo na nag-hit at tinangkilik ng taong bayan para isa lang. Di ba mga kababayan? So ngayon, kung titingnan po natin, yan po yung mga nangyayari dun po sa mga DDSit na kung saan, talagang lantaran na pong ipinapahiya Pagkausap sila, lantaran na po silang ipinapahiya sa publiko. Kaya nga para sa akin mga kababayan, mahirap at pangit maging DDSit. Bakit? Dahil unang-una, kahit gaano kaganda yung reputasyon mo, pag ikaw ay naging DDSit at pinagtanggol mo yung mali, talagang pangit at pangit yung makikita sa'yo ng taong bayan. At yan po yung nangyari kung paano nasira yung karir ni Jimmy Bondok at kung paano nawala ang magandang tingin sa kanya ng mga kababayang Pilipino po natin. Dahil nga, ipinagtanggol po niya at sinuportahan po niya yung mali, mga kababayan. So kayo, ano po ang masasabi ninyo hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po dyan.